panghihinayang at panglulumo ang nasaksihan ng maraming mga Pilipino nang makita ang in-upload na video ng driver ng truck na si John Dexter Solis na itinatapon lamang na truck na mga kamatis sa gilid ng bundok sa Nueva Vizcaya. Makikita sa video ang halos punong-puno ng mga kamatis na sakay ng truck na itinatapon na lamang. Halos dumagsa kasi ang ani ng kamatis ng sabay-sabay na mula sa Tinok, Benguet, Ifugao. Bumagsak ng halos 5 hanggang 8 pesos ang kada kilo nitong nakalipas na araw. Bagamat nitong nakalipas na 2 linggo ay mas mataas noon ang presyo na naglalaro sa 25 hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo nito sa Bagsakan Center at umaabot naman ng 50 hanggang 80 pesos sa mga palengke. Ayon kay NVAT Manager Gilbert Cumilla, ang dahilan ng pagbagsak ay oversupply dahil nga sa sabay-sabay na pag-harvest ng mga magsasaka hindi lamang sa Nueva Vizcaya at sa Ifugao na malapit sa Nueva Vizcaya, maging ang mga karatig lalawigan tulad ng Pangasinan at Nueva Ecija ay halos nagsimula na rin sa pag-ani. Dagdag pa ni Cumilla, umabot ng 5 araw na nakatenga ang mga kamatis mula sa Tinok, Ifugao na ibinagsak sa kanilang Bagsakan Center dahil mas malapit ang transportation na ginigugol na mga biyahero ng kamatis sa NVAT kumpara sa triple ang distansya kung sa La Trinidad, Benguet nila dadalhin. Kaya naman, isa sa mga nakikita ngayong solusyon ay ang pag-uugnayan ng LGU maging ang Department of Agriculture para nga matulungan ang mga magsasaka sakaling nagkakaroon ng sabay-sabay na pag-ani. Dagdag pa ni Cumilla, halos tapos na ang pinondohang 57 milyong piso kung saan nasa 40 milyon mula sa Department of Agriculture, 15 milyon mula sa NVAT at 2.5 milyon naman mula sa Provincial Government na Food Processing Center na matatagpuan din sa NVAT sa Bambang, Nueva Vizcaya. Bagamat all set na ang lahat ng naturang proyekto pero hinihintay na lamang ang approval mula sa Food and Drug. Sa ngayon, anya, ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ay isa raw sa nakikitang solusyon sa ganitong pagkakataon. Ayon sa mga farmers, sana raw matulungan sila ng Department of Agriculture para sa mga institutional buyers na siyang sasagot sakali ring may dagsa na ani ng kanilang mga produkto. Magsasagawa na ng daily report ang mga NVAT at ang mga Bagsakan Center katuwang ang LGU para agad na masolusyonan at hindi na mangyari ang ganitong problema. Matatandaang hindi lamang ngayon nangyari ang ganitong pagkakataon na nasisira lamang ang agri-products sa Nueva Vizcaya at ilang mga probinsya tulad ng Nueva Ecija sa kamatis at maging sa kalabasa. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga, nadiskubre ng mga tropa na militar ang mga subversibong dokumento at gamit pandigma sa Sitio Butol, Apatan, Pinukpok, Kalinga. Ang kalutan ng Colonel Joel Lucas, Commanding Officer ng 103rd Infantry Mabalasik Battalion ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, nagsasagawa ng malawakang military operations. Ang kanilang mga tropa ng madiskubre at masamsama mga subversibong dokumento ng Communist Terrorist Group. Sa tulong ng mga sibilyan sa Barangay Apatan, Pinukpok, nagresulta ito sa pagkakasamsam ng 3 anti-tank personal mines CDX-1, 5 anti-personal mines CDX-2, isang commercial binocular, 50 metro ng detonating wires, isang watawat ng komunista, subversibong dokumento at sari-saring personal na gamit. Ang suporta ng komunidad sa gobyerno at ng Philippine Army ay patunay na nais na ng mga mamamayan sa Kalinga na mamuhay ng mapayapa at matiwasay, at ang tagumpay na pagkakasamsam sa mga gamit pandigma ay pagpapamalas ng hindi natitinag na hangarin ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan ng Kalinga.
Para sa Network News, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol. Kakaibang modus ng pagnanakaw naman ang ginawa ng hindi pa tukoy na mga sospek matapos butasin naman ng mga ito ang saig ng isang pawn shop sa lungsod ng Sorsogon para makapagnakaw. Ayon sa ulat ng Sorsogon City PNP, nadiskubre man ito ng isang empleyado ng pawn shop nang magbukas ito ng umaga kahapon. Dito na nadiskubre ng empleyado na sira na ang mga kahera, nag-alahas at pera na butas na rin ang sahig ng pawn shop. Nang sundan ng mga otoridad ang butas, nakita naman ito na posibleng lumusot ang mga sospek mula sa isang kanal malapit naman sa naturang lugar. Sa kabuuan, aabot naman sa mahigit 1.5 milyon ang halaga ng mga nanakaw na alahas at pera sa naturang pawn shop. Nagpapatuloy naman ngayon ang investigasyon ng PNP sa naturang pagnanakaw. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Patay ang 17 anyos na binatang lalaki matapos magkaroon ng riot sa pier ng barangay poblasyon sa Polillo, Quezon. Binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital ang biktimang nakilalang si Joniel Garcia, residente ng barangay Sibulan sa nabanggit na bayan. Ayon sa report, pasado alas 11 na ng gabi nang magpang-abot ang dalawang grupo ng kabataan sa nasabing lugar. Halos 300 meters lamang ang layo nito mula sa police station. Naunang dumating ang grupo ng biktima, subalit nang magpang-abot sa dilim sa nasabing lugar, sumugod ang mga ito ng apat na suspek, kabilang ang isang alias Mark de 19 anyos na siyang may armas ng patalim. Nasaksak nito si Garcia at ang isa pang 22 anyos na biktimang nakilalang si Alex Salvador. Isinugod ang mga ito sa ospital, subalit binawian ng buhay si Garcia nitong habang nilalapatan ng Lunas. Naaresto naman ng mga otoridad ng pulisya ang suspek na nakilalang si Mark at ang mga kasama nitong sina alias John Paul 18 anyos at dalawang mga minor de edad. Nakakulong na ang nasabing mga suspek sa Polillo Police Station. Samantala, nababahala na ang mga residente ng nasabing islands o municipal islands ng Polillo, Quezon dahil sa sunod-sunod na riot ng mga kabataan na nangyayari sa kanilang bayan, lalo na pag dumidilim na ay nagkakaroon ng hantingan ang nasabing grupo ng mga kabataan sa nabanggit na bayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukya, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.